Patay sa pananaksak ng sariling pinsan ng isang babae dyan po yan sa Cagayan de Oro. Duguan at wala ng buhay ang biktima ng madatna ng mga otoridad. Base nga po sa investigasyon, naghahanda ang biktima para sana sa recognition ceremony ng kanyang 7 taong gulang na anak nang mangyari po ang krimen. Nakita pa ng bata ang pananaksak. Humingi ng tulong ang bata pero nakatakas po ang suspect. Posible daw may kinalaman ng krimen sa utang ng suspect na ayaw pang bayaran sa biktima. Huli naman ang suspect kalaunan. May sugat ito sa tiyan na posibleng mula sa pagkakatusok sa gate habang tumatakas. Nasa ospital na ang suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Samantala po naman, patay ang isang empleyado po ng Sariaya, Quezon MDRRMO matapos nga pong tambangan ng riding in tandem. Sa kuha nga po ng CCTV sa barangay Lutukan 1 ay makikita ang sasakyang minamaneho ng biktima. Ito sinusundan ng isang motorsiklo. Bumaba po ang back ride at hinabol ang sasakyan. Pinagbabaril nito ang driver bago bumalik po sa rider at sumibata. Dinala po ang biktima sa ospital pero dineklaran dead on arrival. Inimbestigahan po ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Samantala, arestado po ang isang lalaking nagbebenta daw online ng malalaswang larawan at video na mga menor de edad dyan po yan sa Davao City. Kasama pa sa mga ibinebenta ng suspect ang mga sensitibong larawan at video ng sarili niyang anak. Ayon po sa PNP WCPC, luma ng mga content na kinuhanan po ito noong taong 2021 hanggang 2023. Mga menor de edad pang mga biktima noong panahong yon. Na-rescue naman ang 4 na biktima, kabilang po ang anak ng suspect. Sa ilang pang balita, nabudol po naman ang isang lola ng mga babaeng nagpakilalang nasiraan umano ng sasakyan sa Cebu City. Sa kuha po ng CCTV, kita pang kasama ng biktima ang 2 babae at ayon sa biktimang si Marina Murillo, kinausap siya ng isa sa mga suspect at sinabi ngang nasira ang kanyang sasakyan. Sa gitna po ng pag-uusap ay bigla na lang daw ho siyang inabutan ng mga ito ng supot na may laman umanong 200,000 pesos. Pero kapalit niyan ay kailangan niya raw pong ibigay muna ang kanyang mga alahas at babalikan na lang siya. Dahil nga sa magaling daw makipag-usap ang mga babae ay pumayag si Murillo. 2 oras daw siya naghintay pero hindi na nagpakita ang mga babae. Nang buksan ang supot, doon lang niya nalaman na ito ho pala yung mga papel lamang na pinaggupit-gupit. Aabot sa 700,000 piso ang halaga ng mga alahas na natangay ng mga suspect. Nagkakaroon na po ngayon ng backtracking para mahuli ang mga walangyang kawatan. Naantig naman po ang netizen sa viral video ng isang lalaking gumagamit po ng improvised oxygen sa Camarines Sur. Nanggagaling lamang sa electric fan na nakasabit sa dingding ang hangin. Nakausap po ng News 5 ang pasyenteng si Tatay George Bonancia, 47 years old, at ang anak na si Rainiel. Ang kwento ni Rainiel, may iniindang sakit sa bato, atay, baga at puso ang kanyang ama. Galing daw silang ospital noon nang mahirapang huminga ang ama dahil nga sa pagod sa biyahe. May mga nagpaabot naman ng tulong kay Tatay George matapos pong mapanood ang video. Totoong oxygen tanks na ang tumutulong sa kanyang paghinga sa ngayon. Sa ngayon nga po, kailangan pa rin daw niya ng tulong para sa mga maintenance na gamot. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.